Kung sinusubaybayan mo ang balita ngayon, alam mo na ang pangalang Martin Romualdez ay hindi na basta pangalan ng isang House Speaker. Ito na ngayon ay pangalang nakalink sa isa sa pinakamalaking alegasyon ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero bago tayo magsigawan ng makukulong na siya, kailangan muna nating alamin kung ano talaga ang kasalukuyang status ng kasong ito. Kasi ang totoong balita, ito ay isang malaking hakbang, isang seryosong hakbang patungo sa akuntabilidad. At kapag naintindihan mo ang buong proseso, mauunawaan mo kung bakit ito, kahit hindi pa katapusan, ay isa ng malaking bagay para sa demokrasya natin. Balikan natin ang buong kwento, kasi para maintindihan kung gaano kalaki ang kasong ito, kailangan muna nating malaman kung saan ito nagmula. Ayon sa Office of the Ombudsman, si Martin Romualdez, ang dating speaker ng House of Representatives, ay pinaghihinala ang mastermind ng isang malaking kickback scheme, kaugnay ng mga ghost flood control projects sa buong bansa. At ang tinatayang halaga ng kickback scheme na ito, 56 na bilyong piso. Pero hindi lang basta isang alegasyon ito. Ang Special Panel of Investigators ng Ombudsman ay naghain na ng complaint affidavits laban sa kanya, naglalaman ng 4 na magkakaibang kaso. Kaya naman, alamin natin isa-isa ang bawat kaso. Una, plunder. Ilalim ng Republic Act 7080, ang plunder law. Isa ito sa mga pinakamabigat na kasong maaaring iharap laban sa isang opisyal ng gobyerno. Pangalawa, graft. Ilalim ng Sections 3A at 3B ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 709. Pero hindi pa rito natatapos. Pangatlo, direct and indirect bribery. Ilalim ng Articles 210 at 211 ng Revised Penal Code. At pangapat, money laundering. Ilalim ng Section 4 ng Anti-Money Laundering Act o RA 916T. Kaya naman, 4 na magkakaibang seryosong kaso, lahat ay may kaugnayan sa iisang alegasyon, na si Martin Romualdez ay siyang nagplano at nangasiwa sa isang malawak na kickback scheme gamit ang mga ghost flood control projects. Ngayon, tanungin natin ang pinakaimportanteng tanong. Ano na ang kasalukuyang status ng mga kasong ito? Pero dito kailangan nating maging tapat sa katotohanan. Ang mga kasong ito ay kasalukuyang nasa yugto ng preliminary investigation. Ibig sabihin, naghain na ng reklamo ang ombudsman, pero hindi pa ito nangangahulugang kumbiksyon o hatol. Kaya naman, ano ang ibig sabihin ng preliminary investigation? Ito ang yugto, kung saan susuriin ng ombudsman kung sapat ba ang ebidensya para ituloy ang kaso sa Sandigan Bayan, ang special court na humahawak ng mga kasong korupsyon laban sa mga opisyal ng gobyerno. Pero may mga senyales na seryoso talaga ang ombudsman sa kasong ito. Noong Abril, hiniling na ng ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez. Isang hakbang para siguraduhin hindi siya makakaalis ng bansa habang umuusad ang investigasyon. Kaya naman noong Mayo, lumabas ang isang pahayag mula sa ombudsman na sinasabing grandest case ang inihahanda nila laban kay Romualdez. Isang malaking senyales na hindi ito basta simpleng alegasyon, kundi isang komprehensibong kaso na maingat na inihahanda. Pero ano ang nangyari sa motion ni Romualdez para mapigilan ang proseso? Pero noong Hunyo, tinanggihan ng Sandigan Bayan ang motion ni Romualdez tungkol sa precautionary hold departure order. Ibig sabihin, hindi nagtagumpay ang legal na pagtatangka ni Romualdez na pigilan ang hakbang na ito. Kaya naman patuloy ang paglakas ng kaso laban sa kanya. Sa halip na manghina, mas lumalakas pa. Pero hindi rito natapos ang mga pagsulong. Noong Hulyo 24, naghain ng special panel ng ombudsman ng supplemental complaint, karagdagang ebidensya at karagdagang detalye sa umiiral ng kaso laban kay Romualdez. Kaya naman, ipinapakita nito na hindi tumitigil ang investigasyon. Sa halip, patuloy itong lumalalim, patuloy itong lumalawak, at patuloy itong nagdadala ng mas maraming ebidensya laban sa dating speaker. Ngayon, bakit ito napakahalaga para sa ordinaryong Pilipino? Pero isipin natin ang laki ng halagang pinag-uusapan.
56 na bilyong piso. Iyon ay pera na dapat sana ay nagpundar ng tunay na flood control projects. Mga proyektong may iwas sana ang pagbaha sa maraming komunidad sa buong bansa. Kaya naman kapag ghost projects lang pala ang mga ito, ibig sabihin, walang tunay na proteksyon ang natanggap ng mga Pilipino laban sa baha. Habang ang pera na dapat sana ay para sa kanila, ay di umano'y napunta sa bulsa ng mga taong dapat sana ay naglilingkod sa kanila. Pero ito rin ang dahilan kung bakit napakahalaga ng proseso ng batas. Dahil kahit gaano kalaki ang aligasyon, dapat pa rin itong dumaan sa tamang proseso ng investigasyon, ng paghahain ng kaso at ng paglilitis sa hukuman. Kaya naman, ang mabuting balita ay hindi tungkol sa isang instant na pagkakakulong. Ito ay tungkol sa isang gumaganang sistema na kumikilos laban sa isang taong may posisyon at kapangyarihan. At ngayon, habang patuloy ang preliminary investigation, ano ang susunod na mangyayari? Pero kung matukoy ng ombudsman na sapat ang ebidensya, ang susunod na hakbang ay ang paghahain ng impormasyon sa Sandigan Bayan, kung saan opisyal na magsisimula ang paglilitis. Kaya naman kung ito ay mangyari, doon lang talaga magsisimula ang tunay na laban para sa hustisya. Sa loob ng korte kung saan ang ebidensya ay ipapakita, susuriin at pagpapasyahan. Pero kahit ngayon, sa yugtong ito pa lamang, malaking bagay na ang paghain ng 4 na seryosong kaso laban sa isang taong matagal nang itinuturing na hindi madaling hawakan ng batas. Kaya naman, para sa maraming Pilipino, ang balitang ito ay isang senyales ng pag-asa na kahit gaano kalaki ang kapangyarihan ng isang tao, ang batas, kapag sinusunod ng tama, ay maaari pa ring humabol at humingi ng akontabilidad. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum, 56 na bilyon, 4 na kaso. Isang preliminary investigation na patuloy lumalalim. Hindi pa ito kumbiksyon. Hindi pa ito pagkakakulong. Pero ito ay isang malaking hakbang, isang seryosong hakbang, patungo sa akontabilidad para sa isang aligasyon na direktang nakaapekto sa buhay ng milyon-milyong Pilipino. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay isa sa mga Pilipinong pagod na sa mga balita ng korupsyon. Pagod na sa mga pangako ng investigasyon na hindi kailanman umaabot sa resulta. Naiintindihan kita. Pero hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Kapag ang isang special panel ng ombudsman ay naghain ng 4 na magkakaibang kaso, kapag hiniling nila ang precautionary hold departure order, kapag nagpatuloy sila sa paghahain ng supplemental complaints, iyon ay hindi basta-basta lang na aksyon. Iyon ay senyales ng isang sistemang seryosong gumagalaw. Ang pinaka-hindi karaniwang anggulo, hindi ito basta isang kwento ng isang politikong kinasuhan. Ito ay isang kwento ng kung paano gumagana ang proseso ng akontabilidad sa Pilipinas. Mula sa paghahain ng reklamo, hanggang sa preliminary investigation, hanggang sa posibleng paglilitis sa Sandigan Bayan, at kung bakit mahalagang maunawaan natin ang bawat yugto bago tayo mag-celebrate o mag-conclude. Hindi pa nakukulong si Martin Romualdez, pero 4 na seryosong kaso ang nakaharap na sa kanya. Plunder, graft, direct at indirect bribery, money laundering. Lahat ay may kaugnayan sa isang 56 na bilyong pisong aligasyon ng kickback scheme na di umano'y gumamit ng mga ghost flood control projects para linlangin ang mga Pilipino. At habang patuloy ang preliminary investigation, habang patuloy ang paghahain ng karagdagang ebidensya, ang mensahe ay malinaw. Walang sino man ang nasa itaas ng batas. Kahit gaano pa kataas ang pwesto, kahit gaano pa kalakas ang koneksyon. Kaya sa susunod na may lumabas na balita tungkol sa kasong ito, huwag agad sabihing wala rin mangyayari. Sa halip, patuloy na manood, patuloy na magtanong, patuloy na humingi ng transparency. Kasi ang tunay na hustisya, kahit mabagal, ay mas mabuti kaysa sa walang hustisya kailanman.